Samantala, nag-courtesy call sa Malacanang kanina ang mga miyembro ng Government Peace Panel mula sa kanilang matagumpay na pakikipagnegosasyon sa grupong MILF. Dinetalye nila ang nabuong kasunduan na magtayo ng bagong teritoryo na tatawaging Bangsamoro. At mula sa palasyo, nakatutok live si Teresa Andrada. Teresa? Yes, Vicky, matapos nga ang mahigit isang dekada na pakikipagnegosasyon, isang framework agreement ang napagkasunduan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. At ayon nga sa kasunduan, isang political entity o teritoryo ang itatatag at ito ay tatawaging Bangsamoro. Nag-courtesy call kay Pangulong Noynoy Aquino dito sa Malacanang ang mga miyembro ng Government Peace Panel sa pangunguna ni Peace Panel Head Marvic Leonen ngayong araw. Kadarating lang ng Peace Panel mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nagtapos sa ika-32 formal exploratory talks sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kahapon mismo ang Pangulo ang nag-anunsyo ng framework agreement na magtatatag ng isang bagong teritoryo na tatawaging Bangsamoro. Sang-ayon sa kasunduan, papalitan ng Bangsamoro ang Autonomous Region in Muslim Mindanao, ARMM. Ayon kay Leonen, ang framework agreement ay maituturing na roadmap patungo sa pagkakaroon ng isang final political settlement sa pagitan ng gobyerno at MILF. Sa ilalim ng kasunduan, bubuo ng isang transition commission na siyang magbabalangkas ng Bangsamoro Basic Law o batas na bubuo sa Bangsamoro. Ang Transition Commission ay bubuuin ng 15 miyembro na pawang mga Bangsamoro. 7 ay magmumula sa gobyerno at 8 kabilang na ang posisyon ng chairman mula sa MILF. Ayon kay Leonen, mismong MILF ang nagsabing nais nilang matapos ang pagbalangkas ng batas, pati na ang pagpapatupad ng kasunduan sa ilalim ng Aquino administration. Ayon pa kay Leonen, di na kailangang amyendahan ang saligang batas sa prosesong ito. Ang Transition Commission ay bubuuin sa bisa ng executive order mula sa Pangulo. Magiging saklaw ng teritoryo ng Bangsamoro ang kasalukuyang probinsya na nasa ilalim ng ARMM, ang Basilan, Tawi-Tawi, Sulu, Maguindanao at Lanao del Sur. Balak na rin isama ang 4 na munisipalidad ng probinsya ng Lanao del Norte at mga barangay sa munisipalidad ng Kabakan, Carmen, Alyosan, Pigkawayan, Pikit at Midsayap na bumotong mapasama sa ARMM noong plebisito na ginanap noong 2001. Ayon kay Leonen, oras na magkaroon na ng Bangsamoro Basic Law, dadaan ito sa plebisito kung saan muling magdedesisyon ang mga residente ng mga probinsya kung nais nilang mapabilang sa Bangsamoro. Itutuloy rin daw ang ARMM elections at magte-take over lang ang Bangsamoro kapag naipasa na ng Kongreso ang batas na nagtatatag ng Bangsamoro. Vicky, sa mahalagang bahagi raw ng framework agreement ang pagdekomisyon na pagbuwag ng mga armadong grupo ng MILF na tinatawag na Bangsamoro Islamic Forces. Sabi ni Leonen, pagdating naman sa breakaway group ng MILF at Abu Sayyaf, ito ay hahawakan raw ng AFP at ituturing na isang law enforcement problem. Narito ang ilang bahagi ng pahayag kanina ni Government Peace Panel Head Marvic Leonen. When the new law is enacted, it will replace the existing ARMM. So that is the process. What is our assurance? Peace agreements are political commitments made by one party to the other. Although we can put numbers, we can put dates in the agreement, in the ultimate analysis, it is the good faith of both sides. Any group of citizens, in fact, may cause a petition for initiative in order to amend the Constitution. Any group of citizens could lobby Congress in order to pursue a constitutional amendment. So they have requested, the MILF have requested, and we have said, why not? The Transition Commission may tackle that, may discuss that, may even propose it, but it is up to Congress to so amend the Constitution. As far as we are concerned, insofar as the major political commitments that were made by this administration in that framework agreement, we see no necessity for now to amend the Constitution. Vicky, nanawagan naman itong si Leonen sa publiko na bigyan ng tsansa itong framework agreement na napagkasundoan nga ng gobyerno at ng MILF. Ayon kay Leonen, di biro ang dinaanan ng magkabilang kampo para maabot ito, lalo na sa hanay ng MILF na di raw biro ang pagbibigay nila ng tiwala sa Pangulo, lalo na yung aspeto ng pag-decommission na pag-surrender ng kanilang mga armas. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Teresa Andrada.